Ang rabies ay isang sakit na nakukuha ng tao mula sa mga hayop tulad ng aso at pusa. Ito ay karaniwang kumakalat sa pamamagitan ng kalmot o kagat ng mga nabanggit na hayop. Kasama natin live mula dito sa PTV News Center si Dr. Arwin Serrano para bigyan tayo ng impormasyon tungkol sa sakit na ito. Magandang umaga po, Doctor. Magandang umaga rin. Doktor, para lang sa kaalaman ng karamihan, bakit po matindi ang rabies pag dumarating ang summer? Alam niyo, pagka bakasyon kasi, ang mga bata naglalaro sa kalsada at kalaro rin nila ang mga kanilang mga alagang hayop at yung mga alagang hayop na nasa kalsada, yung tinatawag natin mga stray dogs. Kaya dahil sa ganung pangyayari, nagkakaroon tuloy ng maraming insidente ng mga dog bite incidents. Doktor, totoo po ba na pag summer mainit daw ang ulo ng mga hayop kaya mas mataas ang rabies tendency ng mga ito? Well, may konting tama din yung statement na yon, pero kahit naman din sa taglamig, meron din mga nagkakaroon din ng mga rabies incidents, hango dito sa mga dog biting incidents. Pero mas marami nga talaga nangyayari kapag mainit at ganun na rin siguro dahil naiinitan din ng mga alagang hayop at ganun din yung sabi ko kanina na nagkakaroon din ng mas maraming pagkakataon na makalapit ang mga bata, kaya nga kadalasan ng mga tiyatamaan ay mga bata. Yes, Doctor. Kamakailan naglabas ang Department of Health ng campaign video para dito sa rabies na ito. Sir, yung mga video na yun, grabe talaga yung mga epekto ng rabies, talagang nagwawala. In which way po? Itong epekto ng rabies pag nakagat ka o ng hayop na may rabies? Una po, ang aming pong pinapatupad ay ang preventive program. Kaya nagkakaroon po kami ng libreng pagbabakuna. Makipag-alam lamang po kayo sa inyong mga respective na local government units. Pero pagka ikaw ay nakagat na, meron din kaming mga animal bite centers or animal bite treatment centers na kung saan pwede kayong pumunta roon at ang mga ibang mga LGUs naman ay nagkakaroon din ng libreng pagbabakuna dito sa mga nakagat na mga alagang hayop. Doctor, nabanggit niyo yung preventive program. Every kailan po ito? Saan po sila maaaring magpunta ang ating mga kababayan? Tuloy-tuloy po ito. Kahit hindi lamang po sa panahon ng tag-init, kahit po sa anong buwan, tuloy po itong pinagbibigay ng libre ng mga LGUs to the different provincial, city at yung iba pang mga munisipalidad ay merong municipal office. At yung itong mga veterinaryo na ito ay nagkakalob sila ng libreng pagbabakuna sa mga nasasakupan nilang mga kabayanan o mga komunidad. At ito ay libre. Ang hindi lamang po libre ay yung pagpaparehistro, pero ito ay maliit lamang na halaga sa karamihan ng mga kalakhang mga bayan at lungsod ay ito ay 50 pesos lamang at libre na po yung pagbabakuna sa laban sa rabies at may kasama pang kolyar o dog tag. Doktor, base po sa inyong kalaman, saan po ba mas maraming kaso ng rabies? Sa probinsya po ba o dito sa Metro Manila? Mas maraming nagaganap na mga dog biting incidents sa probinsya. Kasi alam naman natin na ang mga alagang hayop doon ay talagang nakakalat. Kaya nga, hinikayat din namin na ang mga local government officials ay magpatupad din talaga ng mahigpitang pagpigil sa mga alagang hayop palabas ng mga kalsada at para makontrol ng mga nagmamay-ari nitong mga alagang hayop. Siguro, sir, dahil mas marami na rin sa probinsya, kulang ng mga injection itong mga hayop na ito. Tama ba, sir? Kulang na nga rin po, pero ang Department of Agriculture, katuwang din ng Department of Health, ay tumutulong para matugunan itong mga pagkukulang na ito. At gusto ko rin sanang pagbigay alam sa ating mga tagapanood na lalong-lalo na galing lang po ako sa Legazpi at saka sa Masbate. Doon po sa lalawigan ng Albay, lalawigan ng Sorsogon at lalawigan ng Masbate ay meron po silang sinimulan na Zero Rabies Campaign. At araw-araw po doon ay may libreng pagbabakuna sa iba't ibang mga munisipalidad at mga barangay sa 3 lalawigan na ito.
at kanilang inaasam na magkaroon talaga ng wala nang paglaganap ng sakit na rabies. Kasi alam naman natin na marami rin namamatay sa mga kababayan natin sa kagat ng mga ating mga alagang hayop. Doktor, walang pinipiling edad ito, no? Usually, ano po ang edad ng nabibiktima? Mas marami po ba sa kabataan o teenagers? Okay, mabuti kung naitanong mo yan kasi nakalimutan ko mabanggitin kanina. Karamihan ng mga nagkakaroon ng mga insidenteng ganyan ay patungkol sa mga kabataan. Yung bang mula 15 taong gulang pababa, pero meron ding mga namamatay o mga i-involve sa mga biting incidents na mga may katandaan na rin. So, Doctor, usually pag bata, ano ang first step na dapat nilang gawin, lalo na kung nakagat sila ng hayop na may rabies? Okay. Dapat itong mga batang ito ay magsumbong kagad sa kanilang mga magulang, at ang magulang ang siyang maglilinis ng mga naapektuhang kagat na dulot dito sa isang biting incident. Preferably sana doon sa isang running water at kukuskusin ito ng sabon detergent, at pagkatapos noon ay lilinisan ng kahit na alcohol o ayoda, at pagkatapos noon sasaran po yung parte ng katawan ng tao na nakagat, at pagkatapos sasamahan ng magulang papunta sa isang pinakamalapit na health center o publikong hospital. At pagkatapos po noon ay oobserbahan po yung hayop na involve sa isang biting incident, at ganon din po yung biktima na involve po sa incidenteng yon. Siyempre, sir, bago natin gamutin, meron itong signs and symptoms. Ano po ba yung mas mabilis na, pag magulang ka, mas mabilis mong malalaman na may rabies ang iyong anak? Kung ang tinatanong nyo ay patungkol sa mga alagang hayop, magkakaroon po ng pagbabago ng kanyang pag-ugali. Kung siya ay dating masayahin, ito po ay magiging malungkutin. Kung ito po ay nakakulong o nakatali, ito ay magpupunta lamang sa isang sulok at hindi kumain, at pagkatagal-tagal ay maglalaway at maninigas ang kanyang mga kalamnan, lalo ng kanyang mga paa. At ganun din, pagka may makita siyang gumagalaw o kaya kahit na nasa kulungan siya, ginangat-ngat niya ang kanyang kulungan hanggang sa ito ay mamatay, at sana naman ay wala nang makagat bago ito mamatay. Sa tao naman, ang mga kadalasan ng mga nangyayari ay ito ay nilalagnat, at yung tinatawag natin na parang nawawala lagnat tapos lalagnatin uli, tapos ang kanyang mga katawan ay mayroong mga parting magsasakit at maninigas, at pwedeng umabot ito sa utak, maapektuhan na rin ang kanyang pag-uugali at ang kanyang pagsasalita. Pero itong mga sinasabi natin ito ay mga textbook symptoms to, or signs and symptoms. Tayong tinatawag na kumisan ay hindi naman nagpapakita ng mga ganitong sinyales, pero umuwi rin sa pagkamatay dulot ng rabies. Pero gusto ko rin na paalam sa ating taga-panood na hindi naman lahat ng biting incidents ay napupunta sa sakit na rabies. Kaya nga meron tayong mga tinatawag na observation period na inaabot ng hanggang 2 linggo. Kaya nga binibigyan natin ng pansin ay hindi yung pagtugon sa mga na-involve sa biting incidents, kundi yung preventive program nga, yung pabakunahan natin ang ating mga alagang hayop. Anyway, libre naman yung mga walang kakayahan na maadala nila ang kanilang mga alagang hayop sa isang veterinary clinic. Meron naman tayong mga libre na pinaprovide ng ating national government at ng ating local government. Okay, Doctor. Kanina nabanggit nyo yung mga indikasyon kung paano malalaman na may rabies ang isang aso. Paano naman, sir, yung mga pusa? Kasi sa kalmot daw nito, may mga rabies din sila. Yes, oo. Lahat ng mga animals ay pwedeng magkaroon o kaya maging carrier ng sakit na rabies. In fact, sa Estados Unidos, karamihan po ng
na-attribute sa alagang hayop ay nanggagaling sa pusa. Pero dahil dito po sa Pilipinas, mas popular po ang pag-aalaga ng alagang aso, kaya po mas marami pong mga insidente na nanggagaling po sa ating mga alagang aso. Dr. lastly, ano na lang po ang mensahe nyo sa ating mga kababayan na may mga alagang hayop at the same time doon sa mga nakagat o kailangan mag-ingat dito sa mga hayop na may rabies? Maraming salamat uli sa pag-imbita nyo sa akin at meron po tayong batas, yung Republic Act 9482. At doon po sa batas na yon, meron po sa Section 5, yung tinatawag po nating responsible pet ownership. At kahit po nung wala pa itong batas na ito na naipasa nung May 2007 ay nagkakaroon na rin kami ng ng edukasyon sa mga nag-aalaga ng hayop na talagang dapat magkaroon ng responsibilidad at obligasyon ang ating mga nag-aalaga ng hayop. At hindi po biro ito. Kaya nga po sabi namin na kung hindi po kayo handa at hindi nyo po kaya na matugunan ang mga responsibilidad na ito, ay hindi po dapat kayo hinikayat na mag-alaga po. Una-una po, kailangan po natin iparehistro ang ating mga alagang hayop. Kailangan po natin silang pabakunahan, lalo-lalo na sa sakit na rabies. Kailangan po natin sila alagaan, kailangan po natin sila bigyan ng sapat na pagkain at inumin at tirahan. At ganoon din po, pag nagkasakit pong ating mga alagang hayop, dadalhin po natin to sa isang veterinaryo upang matugunan ang sakit na yon. At higit sa lahat, kailangan po maganda rin po ang ating pakikitungo sa ating mga alagang hayop para sa gayon, maganda rin po ang kanilang magiging balik na pag-uugali sa mga kasama niyang mga tao doon sa loob ng pamamahay na yon. Kaya nga, hindi po biro-biro ang mag-alaga po ng alagang hayop, kaya meron po itong karampatang responsibilidad. At harinawa, ito pong ginawa nating talakayan ay makadulot po ng kaalaman sa ating mga tagapanood. Alright, very well said, Dr. Maraming salamat po sa iyo. Maraming salamat din po. At yan nga po si Dr. Arwin Serrano, live mula dito sa PTV News Center.